Kumusta na kayo mga magiliw kong taga-subaybay? Sana nasa mabuti kayong kalagayan dyan. Ang bibigyan natin ng kwento ang aking karanasan noong ako'y bata pa. Ako nga po pala si Jesus. Ang tawag nila sa akin sa Mindanao ay Sus. Nakatira ako sa Bayugan, Agusan del Sur. Bago po natin palawigin ang aking kwento, huwag niyo pong kalimutang i-like, i-share, i-subscribe ang aking channel, JSD All Around. Narito ang aking kwento. Ang kahimunan ng mga babaylan. Ang aking ama ay isa sa mga baylan. Isang araw, naramdaman ng aking ama na magkakaroon ng isang malaking kahimunan doon sa malayo, doon sa bulubunduking lugar. Sos, anak, isasama kita sa kahimunan doon sa bulubunduking lugar. Marami tayong dadaanang mga gubat, kaya ihanda mo ang iyong sarili. Tatay, ano yung kahimunan? Ano ibig sabihin ng kahimunan? Basta anak, sumama ka na lang, makikita mo kung ano ang kahimunan. Sige na tatay, sabihin mo kung ano ang ibig sabihin ng kahimunan. Anak, talagang mapilit ka. Ang ibig sabihin ng mga kahimunan. Ang kahimunan, anak, ay isang ritual na ginagawa ng mga baylan. Ginagawa lang ito kapag mayroong nagkasakit, may karamdamang hindi mapapagaling ng mga doktor, ang mga baylan ang tinatawag. May mga bagay dito sa mundo na hindi nauunawaan ng siyensya, kaya ang mga baylan ang gumagawa nito. Anak, tama na ang pagtatanong. Tayo'y aalis na. Baka abutin pa tayo ng gabi. Salamat po, tatay. Naunawaan ko na po kung ano ang ibig sabihin ng kahimunan. Nag-umpisa na kaming maglakad sa gitna ng kagubatan. Ang alam ko, napakalayo yun, sapagkat ang sinabi ng aking ama ay nandun pa, marami pang dadaan ng mga kabundukan. Subalit tuloy lang kami ng lakad, tuloy. Nakarating na kami sa ikatlong bundok, hindi pa rin namin narating ang sinasabi ng aking tatay na kahimunan. Tatay, malayo pa ba yun? Anak, malapit na. Pagkalampas natin sa isang bundok ay naroon na tayo. Maririnig na natin ang tunog ng gumbe at agong. Tatay, ano ba yung gumbe at agong? Anak, ang gumbe at agong, iyan ang parang kombo sa mga bagong panahon. Naakyat na namin ang bundok. Sa pagpatong namin sa bundok, naririnig ko na ang tunog ng gombe, ang tunog ng agong. Katulad nga siya ng tunog ng kumbo.
Iniisip ko, malapit na kami. Patuloy kaming naglalakad habang naririnig namin ang tunog ng gumbe. Subalit hindi ko pa naaaninag ang bahay na kung saan idadaos ang kahimunan. Tatay, malayo pa ba yun? Anak, malapit na lang. Mga 1 kilometro na lang ang layo. Tatay, bakit naririnig na natin ang tunog ng gumbe? Anak, talagang maririnig mo dito sa kagubatan yan dahil umaalingaw-ngaw ang tunog ng gumbe. Kahit hindi pa natin nakikita ang bahay, maririnig na natin ang tunog ng gumbe at agong. Patuloy kaming naglalakad. Palapit na kami kung saan idinadaos ang kahimunan. Palakas na rin ang aking naririnig na tunog ng gumbe at agong. Nang matanaw na namin kung saan idinaos ang kahimunan, maraming mga tao akong nakikita doon sa may baba ng bahay. Nakarating na kami sa bahay kung saan idinadaos ang kahimunan. Napansin ko sa bahay ay napakaraming haligi. Subalit ang mga haligi ay maliliit lang. Napakadaming haligi. Nandoon sa itaas, meron ding mga tao. Umakyat ang aking tatay. Nang makaakyat kami sa may taas, niyapos niya ang isa ring baylan. Dalawa pala silang magiging baylan sa pagkakataong iyon. Nakikita ko naman sa isang sulok ang babaeng may karamdaman. Nakaratay siya. Nakahiga ang babaeng may karamdaman. Hindi gumagalaw. Iginala ko ang aking paningin. Bawat sulok ng bahay. Nakatingin ako. Napansin ko sa bahay, walang kwarto. Wala siyang dingding sa gitna o partisyon. Kaya kitang-kita ko ang gumbe at agong. Ang gumbe ay pinapatugtog ng isang tao. Maging ang agong pinapatugtog ng isang tao. Ang gumbe ay parang kumbo. Yung pala ay ginawang kumbo mula sa balat ng pusa. At ang agong naman ay bakal. Bakal na tumutunog. Ang gumbe ay pinapatunog lamang sa kamay. At ang agong naman ay bakal na hinahampas-hampas din ng maliit na bakal. Napansin ko rin ang dalawang baboy na itinali o pinahiga sa isang ginawang dambana na parang artal. Nakita ko na ang dalawang baylan. Isa roon ay ang aking tatay. Naghahanda na sila. Sinuutan sila ng saya at sa kanilang mga kamay ay may tig-iisang panyo iwinawagayway. Tila baga ang dalawang baylan ay handang-handa na sa gagawing ritual. Mamaya-maya lang may lumapit na isang tao doon sa may dambana kung saan nakahiga ang dalawang baboy at nagsalita ito ng napakabilis. Subalit hindi ko maiintindihan kung anong sinasabi. Pagkatapos magsalita ay sumigaw ito ng napakalakas, sabay sibat ng baboy. Sinibat niya ang baboy, isa-isa niyang sinibat. Nang umagos na ang dugo ng baboy,
Kitang-kita ko ang dalawang baylan lumapit sa baboy. Tig-iisa silang baboy at sinipsip ang dugo. Kitang-kita ko ang kanilang pagsipsip sa dugo ng baboy. Mamaya-maya lang umalis na ang dalawang baylan. Pumwesto na sa may gitna. Tiningnan ko ang mga tiyan ng baylan, kasama roon ang aking tatay. Sa daming dugo na lumabas, subalit hindi ko nakitaan ng paglaki ng kanilang tiyan. Ako'y takang-taka sa ginagawa ng mga baylan. Sinilip ko rin yung plangganang nasa bandang ibaba kung saan baka sakali may matapon na mga dugo. Ni kunting dugo wala akong nakita. Kaya pagdating ng mga baylan sa gitna ay nagumpisa na rin silang sumayaw sa ritual, ang tinatawag na kahimunan dance o manubuko dance, sapagkat hindi naman tumitigil ang pagtunog ng gumbe at agong. Patuloy na nagsasayaw ang mga baylan. Mamaya-maya lang naghiwalay ang dalawang baylan. Ang isang baylan ay naiwan sa gitna na patuloy na nagsasayaw. Iwinawagayway ang dalawang panyo, ang dalawang hawak na panyo, at ang isang baylan naman ay lumapit sa may sakit. Ang baylan na yaon ay ang aking tatay. Ang naiwang baylan na nasa gitna, patuloy ang pagsasalita, salitang hindi mo mauunawaan. Maging ako, anak ng baylan, ay hindi ko naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng mga sinasabi. Ang tanging naririnig ko lang doon sa baylang kasama ng aking ama. Hundra papa aligonot. Hundra papa. Yan ang lagi kong naririnig. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ang hundra papa hiyo. Hundra papa hiyo. Yan ang lagi kong naririnig sa baylan na naiwan sa gitna. Napansin ko naman ang aking tatay. Tumayo ito at nagumpisang nagsayaw. Iniikot-ikutan niya ang may sakit at iwinawagayway sa may bandang ulunan ang panyong hawak-hawak nito. Mamaya-maya lang, laking pagtataka ko, laking gulat ko, ang may karamdaman. Humangon ito, umupo sa may tabi, nakatingin, nanonood sa dalawang baylan na patuloy na sumasayaw. Mamaya-maya lang, tumayo na ang babaeng may karamdaman. Bigla itong gumaling, pumunta sa may bandang kusina at humingi ng tubig dahil sa siya daw ay nauuhaw. Ang dalawang baylan ay nag-uusap sila, pagsasalita ng hindi naiintindihan. Wala akong naiintindihan doon sa mga sinasabi ng dalawang baylan. Hindi ako mapalagay sa aking sarili. Hinanap ko ang isang taong magsasabi sa akin ng katotohanang aking mga nakikita. May napansin akong isang matandang babae. Tinanong ko siya kung ano ang ibig sabihin doon sa mga sinasabi ng mga baylan. Sabi ng babae, ipinaunawa niya sa akin. Nakikiusap yung dalawang baylan sapagkat
ang nagbibigay karamdaman doon sa may sakit ay isang diwata. Isang diwata. Diwata ng kagubatan anya ang nagbibigay sakit doon sa babaeng may sakit. Nakiusap niya ang dalawang baylan sa isang diwata, diwata ng kagubatan, na kung saan ang may sakit na babae nagkasala doon sa diwata. Pinakiusapan ng dalawang baylan na alisin na ang ibinigay na karamdaman doon sa babae, kapalit ng paghahandog ng dalawang baboy na inihahandog sa diwata. Mamaya-maya lang tumigil na ang tugtog ng gombe at agong. Bumaba ang aking tatay sa bandang ibaba. Dali-dali naman akong sumunod kung anong gagawin ng aking tatay. Pumunta siya doon sa may bandang may mga sagingan. Nakikita ko naman ang aking tatay. Sumusuka ito, subalit wala namang naisukang dugo. Tinitingnan kong mabuti kung isinusuka niya ang dugo. Subalit wala akong nakikitang isinusuka. Kaya pala siya nasusuka dahil nalalasahan niya ang dugong nasa kanyang biguti. Kaya ang ginawa niya, naghilamos siya, inalis yung dugo na nakadikit sa kanyang biguti at nagiging normal na ang kanyang pakiramdam. Lumipas ang mga taon, naging matured na ang aking kaisipan. Nang matawag ako sa tunay na paglilingkod, nalaman ko ang mga katotohanan na ayaw ng ating Panginoon Diyos ng mga ganong diwata, mga ritual, kung ano-ano pa, sapagkat iisa lang ang makapangyarihang Ama natin na nasa langit na gumawa ng langit at lupa. Dito po natatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa inyo.